Shabbat Shalom. Ngayon po ang ating pag-usapan ay ang Torah portion natin, Shoftim. Yan po yung Hebrew word ng ibig sabihin ay judges o mga hukom. So, yan po. Pakibasa po muna ang Torah sa Old Testament po yan. Yung first 5 books of the Bible. So, nasa Deuteronomy na po tayo. Yan po yung chapter 16, verse 18 up to chapter 21, verse 9. Pakibasa din po yung sa prophets, sa Book of Isaiah, yan po, nakalagay naman po dyan. Saka Brit Hadashah sa New Testament, sa Matthew, ayan, paki-screenshot na lang po. Sa Book of John, Acts, and 1 Timothy. And then sa Hebrews po, ayan po. So, dito po sa video na to, may mga links po dyan. So, lower right, may arrow po. Paki-click lang po, isa-isa po yun. Yung mga links na yon. So, English po yun, no? Sa lahat ng mga YouTube videos ko po, meron pong links doon. I-click nyo lang po yung arrow sa right side, sa lower right. So, pakibasa nyo po muna yan, and then pray for wisdom and understanding. Mas maganda po kasi mabasa nyo po yan sa Bible, Tagalog version, and then panoorin nyo po yung mga videos para po mas maintindihan nyo po yung mga sasabihin ko po. Kasi, kumbaga, concise message na lang po ito. Hindi po ito yung lahat ng mensahe. Kumbaga, shortcut ko na lang po, no, para mas simple, mas madali niyo pong maintindihan. Pero sa isang Torah portion po talaga, every Shabbat, every Sabado, napakadami pong lessons na matututunan sa bawat pag-aaral po natin. So ngayon po ay about judges, no? Ito po yung hustisya. Sabi nga po, justice, justice you shall prevail, no? Yan po yung mababasa po natin sa salita ng Diyos, yung mga hustisya na ibinigay po niya, no, sa mga judges po. So kumbaga, ito po yung mga kautusan, mga instruction, Torah, Torah which means it's a Hebrew word meaning God's instructions or instructions. So may mga alituntunin po tayong dapat sundin para yung hustisya sa ating buhay, sa komunidad ay mag-prevail, or yun po yung manaig, yung hustisya. So nakalagay po diyan, pag binasa niyo po yan sa Deuteronomy, kung ang isang hukom, no, ay nagbabribe o nasusuhulan po siya, bawal po yan. Hindi po yan kalugod-lugod sa Diyos, no? Yan po. Tapos yung pagsamba sa idolatry, no, sa other gods o sa ibang Diyos. Tapos yung pagka mag-judge po tayo, may krimen na nangyari, kailangan po 2 o 3 ang witnesses. 2 tao or 3 tao ang witnesses, no? Kailangan yung mga totoong witnesses. Kasi kung napatunayan na kung 2 witness man yan pero nagsisinungaling yung witness, bearing false witness, ano po yan, mabigat po ang parusa po dyan. Kumbaga, dyan po sinasabi yung an eye for an eye, a tooth for a tooth. So, kailangan po 2 totoong witness or 3 witness, yung para mapatunayan na talagang nagkasala yung tao, no? At kung sa panahon po na yon, may hari po, no, na magiging hari, no, ng Israel, dahil kailangan po maisulat po niya yung Torah or yung Bible, yung scriptures, no? Siya mismo ang susulat. It will teach the king humility, no? Kumbaga walang exempted, kahit po hari, kailangan malaman niya yung instruction ng Diyos. At kailangan po kung ikaw ay mamumuno na bilang hari, may alituntunin din po na kailangan simple lang, kumbaga yung pamumuhay mo, no, simple lang, hindi ka nagkakamal ng salapi, no, gold and silver, wala kang maraming asawa, isang asawa lang, tapos wala masyadong kabayo. Ang kabayo kasi dati is mode of transportation. So kumbaga parang hindi ka materialistic, hindi ka nagko-commit ng adultery, at wala kang yung mga worldly passions na kumbaga na ikasasama mo dahil too much worldly passions, no? So yan po yung mga criteria ng isang hari. So makita po natin, napaka taas po ng criteria po niya pagdating sa
justice or sa hustisya, no? Yan nga po yung symbol ng justice, di ba? Yung parang kumbaga may timbangan. So, dito rin po in-explain yung abominable things, yung mga karumal-dumal sa paningin ni Jehovah o ni Yahweh, no? Yung mga hula-hula, mga sorcerer, yung nakikipag-usap sa mga patay, no? Yung mga ganyan po, no? Ay hindi po kaaya-aya, karumal-dumal po sa paningin po niya. At alam naman po natin na kapag ganyan pong mga abominable things, no, at may disobedience sa part ng tao, ay galit na galit ang Diyos at may mga sumpa po yan, may mga curses po yan. Dito rin po diniscuss yung justice about sa cities of refuge, no? Ayan po, na kapag halimbawa may nakapatay pero hindi niya sinasadya na napatay niya isang tao, halimbawa self-defense or meron siyang ginagawa na isang bagay, tapos yung isang bagay na yun hindi niya alam na makakasama pala. For example, nagsisibak siya ng kahoy tapos hindi naman niya sinasadya, tumalsik yung kumbaga yung blade nung axe niya, tapos may tinamaan, 'di ba? Tapos namatay. 'Yon. Example lang po 'yun pero basta hindi sinasadya na nagkaroon siya ng consequence na may namatay na ibang tao. Pwede po siyang pumunta sa cities of refuge, no? Na kung saan hindi po siya magagalaw diyan, protektado po siya. Pero kung sinadya niya yung pagpatay na yon o murder, ibig sabihin pinalano niya, no? Sinadya niya yung pagpatay, kahit na pumunta siya diyan sa cities of refuge na yan, no, ay yung mga hukom po mismo ang susumbong sa kanya na ito yung taong nagkasala. Kasi sinasadya niya yung kasalanan, di ba? So, pag hindi lang sinasadya, dun lang siya may protection. Pero pag sinasadya naman, yung pagkakamali, yung kasalanan, ay wala pong protection sa city of refuge. Nandiyan din po yung property boundary. So, nakita niyo po yung justisya ng Diyos, no? Ibig sabihin po diyan, kung may boundary yung property mo, yung muhon, di ba? Yung bakod, wag mo iuusog. Kumbaga, kung ito lang yung property mo, yun lang. Di ba? Makontento ka dun. Wag mong pagnanasaan yung property ng iba, tapos iuusog mo yung bakod mo, di ba? Bawal po yun. Tapos sa mga puno din po, no? Pwedeng yung mga hindi nagbe-burn ng fruit, no? Hindi naman pagkain. Yun, pwede pong putulin. At gawing bahay, upuan, kung ano man yung pwede mong gawin doon. Pero yung mga punong kahoy na nagbubunga ng prutas, no? Fruit-bearing trees, huwag pong puputulin. So, even po yan, kasama sa hustisya ng Diyos, sa instruction ng Diyos, no? Sa gera din po, meron po siyang hustisya po dyan na kapag yung isang soldier o isang lalaki, no, ay may pinatayong bahay at hindi pa niya na-enjoy yung bahay niya, pauwiin muna siya. Wag siyang isama sa warfare. Pag meron siyang vineyard or farm, no, na hindi pa niya na-enjoy yung pinaghirapan niya, yung mga fruits, no, pauwiin pa rin siya. Pag meron siyang kasintahan or engaged siya, no, sa isang tao, sa babae, for example, yung lalaki engaged sa babae, so hindi siya pwedeng sumabak sa gera kasi siyempre malulungkot yung kapartner niya. And then kapag meron siyang fearful heart, pag mahina ang loob, hindi rin po pwede sa gera kasi pahihinain din niya yung loob ng mga kasamahan niya. So iyan po mga yan, no, yung mga ganyang condition, pag meron pong ganyang sitwasyon, yung isang kalalakihan ay hindi po siya pwedeng sumabak sa gera, no? So, dito po, sinasaalang-alang po ng Diyos yung personal na kaligayahan ng mga tao, no? Na hindi niya ipinapasabak sa gera kapag may bahay na ipinapatayo o garden na hindi pa niya na-enjoy yung mga bunga,
yung meron siyang babalikang asawa o matatakotin siya, no? Yun, hindi talaga siya pwedeng sumabak sa gera. So, ano pong practical application po niyan sa atin po, sa pamumuhay po natin ngayon, sa lahat po ng aspeto ng ating buhay ay may pakialam po ang Diyos, no? At may instruction po siya, may justice po siya na kailangan nating sundin para hindi po tayo mapahamak. At ngayon po, no, napakadami pong nangyayaring kaguluhan sa mundo. Iyan po ay bunga ng disobedience. Yung mga kasalanan natin, yung mga kapalpakan natin, dapat natututo po tayo doon, no? Although may sumagot na po diyan si Yeshua, pag binasa niyo po ito, no, may umaako ng ating kasalanan, pero hindi po natin dapat maging excuse yun para ulitin uli yung ating pagkakamali. Bagkus dapat kung may nagbayad na po ng ating kasalanan o may nagbayad ng ating pagkakautang, dapat malaya na tayo at hindi ibig sabihin na malaya na natin gawin yung gusto natin gawin, kundi malaya na tayo para sumunod uli. Sumunod uli sa kanyang instructions or sa Torah niya ng Diyos, para pag sumunod tayo sa kanyang mga kautusan ay hindi tayo mapapahamak. At kapag yung perfect justice po niya, yung justisya po niya, ang ating ginawang patnubay sa ating buhay, ay siguradong mas maayos ang ating pamumuhay, ang ating pamilya, mga asawa, mga anak, yung community natin, yung bansa po natin, mas magiging maayos kung yung hustisya po ng Diyos ay sinusunod po natin, no? So, patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Diyos at magdasal na may apply natin ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Alalahanin po natin na ang wisdom po ng Diyos, no, ay napakataas po, mas mataas po sa wisdom and understanding ng tao. Pero the beginning of wisdom, no, ay fear of God. So kung matatakot po tayo sa Creator of the universe at makikilala po natin siya na may gawa ng langit at lupa, makikita po natin na dapat po siyang katakutan dahil kaya po niyang gawin ng lahat, no? At kaya niyang mag-bless, kaya din po niya magparusa. Ganun po ang kanyang hustisya, no? Obedience brings blessings and disobedience brings curses. So, yan po ang ating Torah portion for today. And maraming salamat po sa pakikinig. Ingat po tayong lahat. Shabbat Shalom.